Happy Sabbath po mga kapatid. Ako ay, ang dami na ang dami na ako elder na napalagpas na pagkakataon. So, sa sobrang kabisihan, kanina nga feeling ko, hindi ko ito, tinimbang ko na po ito sinukat. So, kanina nga ako sabi ko, ano ba naman to? Napakadami ng huwahad lang para marinig nyo ang mensahe ngayong umaga. So, kami po ay halos walang tulog kasi yung aking mama na na-stroke po siya, pinagpahinga ko po yun ng more than 1 month sa aming bahay. So, ang kontrata po noon hanggang 26 uuwi na. Kanina pong umaga, madaling araw siya umuwi. Tapos, edi late-late na kami. Napatay naman si Papa ng sasakyan. Nagulong ko, Lord! Pero, gaano man gawin nakaaway para hadlangan na makita tayo, hindi po siya magtatagumpay. So, ayan. Dapat din po close church kami ngayon kasi dito sana kami magsasabat. Kaya lang nung nakaraang sabat kami nag-camping. So, yung mga hindi nakasama, dalawang sabat na sila ngayon hindi makakasimba. So, we decided na i-open ang simbahan ngayon at sa susunod na mga Sabado na lang tayo dito kami maglilingkod. So, tulad po nung binasa kanina ng ating kapatid, ang akin pong key text ay matatagpuan sa Apocalypse chapter 12 verse 11. At ang sabi po dito, at siya'y kanilang dininig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. So, napaka-powerful po ng ating key text ngayong umaga. At bago po ako magpatuloy, tayo po ay manalangin. Diyos na banal na nakatunghay sa kalangitan, kayo po ay inaanyayahan namin sa oras na ito na magsalita at itaas ang inyong pangalan. I-reveal niyo po ang inyong sarili at ang inyong mga nais, aking mga kapatid na nakikinig ngayong tanghaling ng Sabat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kapatid, kapag po narinig natin ang salitang heaven, langit, ano po yung mga bagay na pumapasok sa ating isipan? Reward. Yun po ang reward ng mga maliligtas, di ba? Everlasting life at makatira sa heaven. Ito po ay pwedeng official address ni Jesus, sister, kasi doon po siya nakatira talaga sa mga oras na ito. Ano po ang heaven? A place of unexplainable and endless happiness. Ito po yung hinihin natin, hindi po ba? Ano pa? Marami pang iba. Kapag inisip po natin yung salitang langit, lahat ng magagandang adjective ang ating iniisip. Kung maganda po ang mga inilalarawan ng ating isip kapag na-mention, na-encounter natin yung salitang langit, paano naman ang impyerno? Mainit, apoy, punishment, lake of fire, place of sufferings. Lahat naman ng opposite sa na description sa langit. Mga kapatid, alam niyo po ba na one of the greatest weapon we have against hell is our testimonies? Alam niyo po ba yan? Na ating mga patotoo, ito po ay isang napakalaking weapon natin laban sa impyerno. Basahin po natin ang nasa Joshua 4:1-7. Sabi po dito, 4:1-7. Sabi po sa 1, at nangyari nang makatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na nagsasabi, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan na isa sa bawat lupit. So, inutusan po ng Panginoon si Josue na kumuha ng
mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dakong tinatayuan matatag ng mga paan ng mga saserdote ng 12 bato. So inutusan yung si Josue na pumili ng 12 lalaki mula sa 12 ngipin ng Israel, at inutusan na yung 12 lalaki na yun ay kumuha ng bato at dalhin ninyo, ilapag ninyo sa tigilang dako na inyong tutuluyan sa gabing ito. Okay. Nang magkagayon, tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel na isang lalaki sa bawat ngipin. At sinabi ni Josue sa kanila, dumaan kayo sa harap ng kaba ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan at pasanin ninyo ang bawat isa sa inyong mga ng isang bato sa kanyang balikat ayon sa bilang ng mga lipik ng anak ni Israel. Sa 6, upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagka tinanong ng inyong mga anak sa panahong darating na sasabihin, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? Sa 7, at inyong ang sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kaba ng tipan ng Panginoon, na magdaan yaon sa Jordan ay nahawi ang tubig sa Jordan, at ang mga batong ito ay magiging pinakaalaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. Mga kapatid, sa ngayon doon sa aking binasa, Joshua po chose 12 men out of 12 tribes of Israel and commanded them to take every man a stone upon their shoulders. So, para po yun sa anong purpose? Yun pong mga bato na yun ay, yung pagdadala ng bato na yun ay ginawa for it to become pillars of the miracle power of God dividing the Jordan River. Yun yung pagpapatotoo na hinati ng Diyos ang Jordan River para maging ebidensya kung gaano kabuti ang Diyos. Sa madaling salita, ang ibig sabihin po nito, every man is required to carry his own testimony. Hindi po ba? Mga kapatid, sa ating buhay, sa ating pananampalataya, Sis Aliyah, don't ever think that your testimony isn't important. Huwag po natin iisipin na yung ating patotoo, malaki man yan o maliit, yun po ay hindi mahalaga. Dahil sabi po doon sa ating text sa Joshua, sa Revelations 12:11, you are made overcomer by the blood of Jesus and by your testimonies. Doon pala tayo nagiging mananagumpay sa dugo ni Jesus at sa ating mga testimony. Mga kapatid, may tatlong dahilan kung bakit mahalaga ang ating mga patuto, ang ating testimony. Una, our testimony daw po is what makes us valuable to the kingdom of heaven. Bakit? Kasi yung testimony po natin ang maglalarawan, ang magpapakita kung paano tayo namuhay dito sa lupa. Yun ang magpapakita na doon sa ating journey dito sa lupa, ang Diyos ay kasama natin, na tayo naging mananagumpay dahil kasama natin ang Diyos. Pangalawa, because our testimony daw po is what makes us dangerous. Bakit? Mga kapatid, ang ating testimony po ang magpapatunay na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Hindi po ba God plus 1 is majority? Kapag ikaw, ang kombinasyon ninyo ng Panginoon at ikaw, ang magkasama, walang anumang pwersa ang makakapagpatibag sa atin. Anumang gawa ng kaaway ay hindi mananagumpay sa atin. At yung pangatlong importance ng testimony, it is what makes us a threat to the burning hell. Mga kapatid, kapag tayo ay namuhay na puno-puno ng testimony sa kabutihan ng Panginoon, magkakaroon pa ba ng tao sa impyerno? Hindi na po, di ba? Ang masusulot na lamang doon, yung si Satan at saka yung kanyang mga kampon. Mga kapatid, alam niyo po ba na yung ating personal victories, tayo lang po ang nakikinabang nito. Our personal victories benefits no one except yourself. Para po ito yung nakaranas tayo ng critical na sitwasyon sa ating buhay, na sa
natin yon. Yun ay pang-personal natin. Pero pag yun po yung shinare natin sa iba, but when you open your mouth and declare the faithfulness of God and proclaim the mercy of God who delivered you to make you the victorious. Mga kapatid, yung testimony natin na dapat tayo lang ang nakinabang, pero pag binuksan natin ang ating bibig at shinare natin yung sa iba, yung ating testimony na yun, you are extending to others the goodness of God. Hindi po ba? Your testimony becomes a weapon. Your testimony becomes a sword in your hand. Hindi po natin dapat ipinagdadamot yung ating testimony. At minsan kapag shinare natin yon, pwedeng yung testimony na yon can be a lifeline to someone who is sinking. Mga kapatid, alam niyo po ba, meron akong testimony. Yan. Ito lagi kong sinishare sa iba. Etong testimony na to ang dahilan kung bakit ako naglilingkod. Hindi ko alam kung meron nang naka-encounter sa inyo ng aking story. It was my pain, it was my confusion, it was my fear. Way back 2017, mga kapatid, nagkaroon ako ng anxiety disorder. Ako po ay lagi nagkakaroon ng panic attacks. Minsan sa bahay namin, nakikinig lang ako ng music. Maya-maya, dinig ko sisi doon sa music ay parang, alam niyo yung music na parang satanic? Na hindi mo maintindihan, nakikinig ka lang ng worship song. And then eventually, maririnig mo na yung music na hindi mo na maintindihan yung mga words. Parang ano na siya, wala ka na maintindihan doon sa legs niya. Tapos ang creepy niya sa tenga. Parang, alam niyo, parang, pag naririnig, tapos yun, ganon yung pakiramdam ko, kahit, basta na lang siya dumadating. And then, minsan, pag may naririnig ako na malakas magsalita, na nag-uusap, pakiramdam ko, sisi, magpapatay na sila. Magpapatay sila, panik-panik ka na nun. Feeling mo, hindi talaga siya, mahirap po siya i-control. Yes. Napakahirap niya. Kaya yung mga nagsasabi na nag-depress sila, na nagkakaroon sila ng anxiety, hindi po yung madali, mga kapatid. Kalaban mo ang sarili mo kasi kapag nasa ganong stage ka ng buhay, nabubuhay ka dun sa mundo na ganon. Sabi ng iba, ang arte niya lang, kasi yan kaya niya lang kontrolin kasi yun niya lang yan . Pero mga kapatid, kapag nandun tayo sa ganong period, ang mundo mo, yung iniisip mo, na nandyan siya. Alam niyo, pakaramdam ko na lang nun. During that time, I felt like I wasn't going to make it. Feeling ko, ito na katapusan ko. Sasakay ako ng bus, sobrang ako. Putuli, lipat na itong bus na sa kalsada. Pag sumasakay ako sa tren, sabi ko, tatalong na, kailangan ko mawag ng mahigpit. Sabi ni Papa, minsan sumakay kami sa, mag-relax ka naman. Feeling ko talaga mamamatay na ako. At alam niya, pakiramdam ko, pag nasa pakiramdam ko, lagi may papatay sa akin. Pakiramdam ko, lagi may magpapatayan dyan sa paligid ko. And I could feel that demons are just flying and playing around the corner. Pakiramdam ko yung mga demonyo, doon na nakatira sa bahay namin, mga kapatid. Sobrang takot ko sa kanila. Sobrang takot ko talaga. Sobrang takot ko doon. At kapag doon na pakiramdam ko, mga kapatid, nagpapanik ako noon. Sobrang kaba ko, sobrang takot na takot ako doon. At hindi ako natutulog sa gabi. Sa magdamag ako, pawisan lang, paghihintay na pagbibilang ng huni ng butike, pagdaan ng mga sasakyan sa labas, yung malakas na tulog ng motor, mahina tulog na to, bilang na bilang ko yun. Ang tulog ng orasan, dinig na dinig ko yun sa buong magdamag. Mga kapatid, isang buwan akong ganon, hindi ako natutulog. Gigising lang sa magdamag na yan, yun nga, nakikinig lang, ano ba nangyayari? Sabi ng office mate ko, kuminta ka ng papatulog, yung may pangalan siya. Ininom ko, di namin yung maigit. Baka hindi na ako magising dun sa ininom kong pampatulog. My God, hindi ako nakatulog. At mga kapatid, sa buhay ko na yun, nadala ako sa ospital. Nung nagkaroon ako ng matinding panic attack. Pagdating ko sa ospital, tinest ako ng doktor, I am physically normal and fit. At ang sabi sa akin, the doctor told me na you need to consult to a psychiatrist. Sos, nababalik pa palang lola niyo. At ang sabi ko sa sarili ko, nung narinig ko na sabi niya sa akin, kumusulta ka ng psychiatrist, yun ang kailangan mo. Hindi yung mga test na yan. Mga kapatid, nung narinig ko yun, ang sabi ko sa aking
sarili. I don't need a psychiatrist. Hindi ko kailangan ng doktor. Ang kailangan ko, ang Diyos. Mga kapatid, nung time na yon, I started asking God to fix myself. Pero 7-day Adventist na ako na time na yon. Nabaptize ako ng 2016, nangyari ito ng 2017. Pagkatapos ng baptism ko, natutulog kami pag Sabat. Inaaya niya ako, sabi, tulog lang tayo. Ang sarap matulog pag Sabado. Doon pa na-enjoy and then, nasa ako tayo matulog pag Sabado. Ang dami! Ay, ewan ko. So, ang nagpapaspas pala sa akin yun. After those times, mga kapatid, I started asking God to fix myself. I started praying God to give healing para sa akin. And I prayed that He would fill my mind with His holy presence and my heart with His holy presence. I asked mercy from Him. Nagsisi ako sa aking mga kasalanan. And I started thinking that there is no greater power than the power na meron ang ating Panginoon. At alam niyo yung thinking na yon, sister, yun pa rin ang power na dala-dala ko ngayon. Sabi ko sa opisina namin, maraming kulto dyan. Madami naman niya. Mga kapatid, hindi ako natatakot doon. Kasi alam ko, ako ay creation ng Panginoon. Malakas man sila. Kung ako ay kaalyado ng gumawa sa lahat ng bagay, sino mananalo sa akin? Hindi ko ba? Mga kapatid, mula nung gumaling ako, ayan, after nung incident na yun, sumimba na ako parate. Lagi alam niya, nakasimba na kayo sa publishing house, sa PPH. At balik tayo, reminder na, ako po'y napinyagan dahil ang sa kagwapuhan ng aking husband. Sabi ko na, ang gwapo nito, kailangan kong mabinyag. Tingnan nyo! Sabi ko, alam niyo po, nasa ulo ko yung Psalms 91 dahil nagpapa-impress lang ako sa kanya. The Lord is my shepherd. Kasi, pinapagpuntan si Mama, pa-excited ko, wow, galing naman ang babae ko to. Ito na talaga siya. So, in-impress ko na. Na-impress na. Ayun. So, ako po Bible study ko, elder, ay, hindi formal. Ngayon lang ako Bible study nung ako ay naglilingkod na. Ako po ay isa sa, hindi niya na ako maayon ng Bible study. Tanong mo lagi sa akin, elder, tinatanggap mo ba ang Panginoon bilang yung personal tagapagligtas? Hindi naman ako nag-Bible study. Sabi, ay, oo naman. Ay, talaga naman Katoliko ba ako? Yung mga aking tagapagligtas. Ang gusto pala niya, ako maging Adventista. Ayaw yung mga sabihin. Tapos kung yung idadating sa kanila sa Cavite, ay ako kasi elder ay napakatapang. Ako ay nangangaway ng LE. Nung ako'y Catholic pa, kasi yung aking magulang elder, ang dami ko ng kwento kaya ina. Ayan. Nung yung aking magulang elder, ito ay debotong Katoliko, kami nagdadasal tuwing araw ng mga patay, tuwing Black October, Black Rosary yan, babahay-bahay kami. So, palala na namin ng Panginoon, maguna pa. Pag may mga nangangaral sa bahay namin, may mga LE, ang sabi ko agad ay magkano ba ang donation ng inyong kailangan? Yun agad ang tanong ko, elder. Kasi sabi ko, ano ba naman itong mga to? Wala ba silang hanap buhay kundi ang negosyo na yung mangaral? Hindi ako nakikinig, elder. Pero anong ginawa ng Panginoon sa akin? Ginawa niya akong mangangaral. Praise God. Ayan. So, ayun, elder. After nun, araw-araw, ayun, tuwing Sabat na kami nandun sa PPH. Doon ako nag-umpisa, elder, na magbayad loob. Lagi akong sabi ng pastor sa PPH, anong nagpa-pastoral prayer? Sabi ay, sino po ang may mga panalangin dito, pumunta sa unahan sa garden of prayer. Lagi akong naumuna sa una at ang hinihiling ko, yung healing para sa aking mental health. Mga kapatid, alam niyo po ba, after 1 month of those sleepless nights, humikap ako. Na isang buwan kong hindi natandaan kung ang pakiramdam ng inaantok. Hinikap ako, sabi ko kay Papa, hinihikap na ako. At sumunod mga kapatid, na-hibernate ako. Yung half sleep, half awake, at least, nakapahinga ka. Papa, nag-hibernate na ako. Parang vampira, di ba? Sa mga hibernation, kapag sa kwento ng mga vision, kalokohan. Kapag naglamig na hibernate ang mga vampire para makonserve ang energy,
buhay, wala akong choice kundi dumikit para lagi akong safe. So, mga kapatid, naalala nyo yung kwento ng three Hebrew man, si Shadrach, Meshach, at Abednego. They had a great miracle when God delivered them through the fiery furnace. Nung dineliver sila ng Panginoon, nung diligtas sila ng Panginoon, nagpapagap, nagliliyap na pugol. They had a great miracle nung time na iyon. At yung miracle na yun yung isa sa greatest miracle sa kanila. But you know what? The most valuable thing that they received that day is not the miracle. It's the testimony. Kasi yung pagkaligtas nila dun sa nagliliyab na pugo na yun, miracle lang yan para sa kanila. Pero yung testimony na nangyari nung panahon na yun, it still brings hope to the hopeless hanggang sa panahon na ito. It still brings strength to the weak. It still brings healing to the sick. And it still brings deliverance to the bound and oppressed. Mga kapatid, kung tayo po ay may patotoo, may mga testimony sa ating buhay, ang dami-dami kong patotoo, mga kapatid. Ang dami. Mukhang abutin pa yung 4:30 pag kinuwento ko yun. Pero may isa pang very significant na nangyari sa akin nung ako ay college. Ang hirap-hirap ng buhay namin. Kasi sabi ko nga, ang hirap talaga sisi, hindi ka ma-imagine. Hindi. Sobra talaga. Hindi ko ever ma-explain. Yung nag-aaral ako ito yung isa sa napaka-significant testimony na experience ko ng time na yon. Nung nagka-college ako sisi, yung bayaran na ng tuition. Tapos meron pa ako, magpapasok na, wala pa akong sapatos. Isipin mo gano'n may kahirap, yung 100 pesos na bayaran ng isang taon para sa high school PTA contribution. Hindi pa namin mabayaran, isang taon na 100. Ay puso. Anong galing? Ang hirap namin talaga. Ang mama ko naman, naglalabandera lang. Grabe. So, nung pasukan na yon, ang sabi, wala pa akong sapatos. Ang sabi ng teacher namin dyan sa UE, akala ko naka-UE pa. Sabi ng teacher ko sa UE, ang hindi naka-complete uniform sa first day ng school, hindi na daw papasok. Sabi niya, if you cannot stand on it, then go. Sabi sa amin, di ba pag first day, kakaduwag-duwag mo naman, sunod na sunod ka sa policy, akala mo hindi ba lang excuse doon. Nung hapon na yon, ako ay tumanaw sa langit. Ang sabi ko, Lord, sabi ko, Lord, bukas ay pasukan na, wala pa akong sapatos. Kapag ako ay binigyan mo ng sapatos, ngayong gabi, sisimba ako bukas ng 2 ulit. Kasi Katolik ako na kaya Katolik ako, alam ko na ang Diyos may panukala para sa akin. Kaya yung mga kapatid natin na nararamdaman nila presensya ng Panginoon, eventually makakasama natin yun sa pananampalataya. Maging sensitive lang talaga sila. So sabi ko, Lord, pag binigyan ako ng sapatos ngayong gabi, bukas sisimba ako ng 2 ulit ng Mass. Mga kapatid, wala pang 1 oras after ko manalangin, may kumakatok sa bahay ng aking kuya. Ang sabi niya, tinatawag yung kuya namin, Kuya, may uwi ba kayo sa Mindoro? Bakit? Sabi niya, may dalawang sapatos Pinilahat ko kasi yung anak kong panganay. Ang laki-laki! Ba't ang laki nito? Ipauwi ko na nga ako sa Mindoro. Mga kapatid, itim na sapatos at nung sumatin ko, saktong-sakto sa akin. At nung gabi din yun, sabi ko, Lord, may sapatos na ako, wala na akong pag-tuition. Wala naman. Sabi ko, Lord, isa pa. Alam niyo, nung madaling araw, yung aking ina na pinauwi namin ngayong kaninang umaga, nandun, may 3,000 kailangan to, may 3,000. Amen. Tinabukasan, sumimba ako. Sabi ng aking ina, oh, ano pa hinihintay mo? Uwi na. Tapos ng misa. Sabi ko, may pangako ako sa Panginoon And
stay for another Mass kasi yun ang kinumit ko sa Panginoon. Kaya sabi ko, dati pa may calling na ako. May panukala na sa akin. Kaya napakahirap kong makumpinsin ni Papa para maging Adventista. Kasi alam niya ng Panginoon na kapag ako ay na-convert na, I will remain and faithfully standing for the truth. Ang kapatid, mag-ipon tayo ng testimony. Kasi yung mga testimony natin na yun na nakabandihado natin i-offer sa Panginoon kapag sinalubong natin siya. At sa tanghali na ito, mga kapatid, bago ako magtapos, gusto kong i-share din sa inyo yung narinig kong testimony ng isang pastor na hanggang sa ngayon, hindi ko rin nakakalimutan. May isang preacher na sumakay sa aeroplano. At ang sabi niya, siya ay napaka-sensitive sa mga pushings ng Holy Spirit. Pag sabi ng Holy Spirit sa kanya na tumayo ka at mag-preach, ano man ang sitwasyon ng environment, nasaan man siya ay tumatayo at nag-preach. Minsan, whatever, itong pastor na ito ay sumakay na aeroplano from Cebu, pauwi dito ng Metro Manila. At pagsakay niya ng aeroplano, sabi ng Holy Spirit daw sa kanya, Elder, ay, tumayo ka at mag-preach. Sabi daw ang sabi niya, Lord, ba't naman dito sa aeroplano? Bawal mag-announce bawal mga sa aeroplano. Sabi daw sa kanya, Lord, ba't naman dito? Sabi niya, tumayo ka at mag-preach. Lord, paano mag-preach dito? Bawal na. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, tumayo ka at mag-preach. Mga kapatid, sabi niya, hindi daw siya tatanta ng Holy Spirit. Tayo siya. Pinuntahan niya yung crew. Sabi niya, pwede ba makagamit ng microphone? Sabi niya, hindi. Kasi airplane to, that's one of the policy na hindi pwede mag-announce ng personal, paliwas sa sobrang importante. Ang sabi niya, hindi niyo ba ako papayagan kahit nasa sabihin ko magpo-propose? Sabi niya, magpo-propose ako eh. Panghawik naman. Sige, okay, 1 minuto. Mga kapatid, nung nahawakan daw niya ang telepono, yung mic, sinamantala niya yun. Nangaral na siya ng pag-ibig ng Diyos, kung gaano siya katapat at kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Hindi na siya mapigil ngayon ng crew ng aeroplano. Natapos niya ngayon yung kanyang sasabihin. At nung mag-land na yung aeroplano, may babae na tumatakbo palapit sa kanya. Ang sabi ay, Father! Akala daw siya ay pari. Father! Gusto ko lang mag-thank you dun sa message niyo kanina. Kasi alam niyo po ba, galing ako ng Cebu, bibisitahin ko sana yung husband ko. Pagdating ko, may kasama na siyang ibang babae. At ang plano ko po, pag uwi ng bahay, magpapakamatay na lang ako. Pero nung narinig ko na may nagmamahal pala sa akin, nang higit kesa doon sa aking asawa, I changed my mind. At gusto ko lang malaman ito. Mga kapatid, kapag po tayo ay may mga testimony sa ating buhay, huwag po tayo mahihiyang mag-share. Kasi hindi po natin alam na kapag sinabi po natin iyon, pwede yun ay makapagligtas sa iba. Pwede po yung papago ng kanilang mga desisyon. Kaya sa ating mga kapatid nandito, alam ko, may dahilan kung bakit itong message na ito ang sinabi ng Panginoon na aking i-share. Sa mga kapatid ko na ngayon dito na mayroong pinipface na problema or big fires or big problems in their mind, you have to understand na yung malaking problema na yan na kinakaharap ninyo, that's to give you a big sword na pwedeng makadamage sa devil's kingdom. And that big trial you're currently facing will give you a big testimony. Alalahanin po natin that there is no miracle without a problem. There's no victory without a battle. No crown without a cross. No resurrection without a death. And no testimony without a test. Mga kapatid, don't let Mr. Devil keep your mouth shut. Huwag niyong hayaan na pigilan niya kayo na mag-testify. Open your mouth. Proclaim the goodness of God. Happy Sabbath po. Amen.